Ang pagtugon naman sa mataas na datos ng early pregnancy sa bansa, dapat daw na pagtulungan ng gobyerno at mga mamamayan ayon sa mga eksperto. Kumuha pa tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-ulat ng Star FM Manila. Nagbigay ng ilang suwestyon ang isang mental health expert upang tugunan ang nakakabahala at tumataas na datos ng early pregnancies sa bansa. Nakapagtala nga ang Commission on Population and Development o CPD na humigit kumulang 139,000 adolescent mothers sa mga batang wala pang 15 taong gulang. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa kabuuang 138,697 ang bilang ng mga ina na nasa edad 10 hanggang 19 sa Pilipinas. Habang ang mga batang edad 10 hanggang 14 na taong gulang naman ay naitala sa mga rehiyong may mataas na populasyon tulad ng Calabarzon, Central Luzon, Metro Manila at Sacsargen. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Manila sa psychologist na si Rich Tofen de Jesus, malaki anya ang parte ng magulang sa usaping early pregnancy at ang pagtugon dito umano ay isang two-way solution sa pagitan ng gobyerno at mga mamamayan. Instead of using contraception as the main focus, why not let's change it to the idea of what are the challenges if you are pregnant at an early age? Anong nangyayari sa katawan ng babae kapag nabuntis siya ng dalaginding pa lang? Anong risk nun? Yun ang dapat itinuturo ng magulang, responsibilidad mo na i-monitor kung ano ang mga napapanood ng iyong anak. Instead of just saying, no, you should stop, i-explain natin anong naidudulot nito sa tao. Ano ang nawawala sa tao sa paggamit ng mga gantong website? Bibingka yan ang public health. Di ba ang bibingka niluluto from the top and the bottom? Ang public health, ganun yan. Hindi pa pwedeng puro programa lang ng gobyerno. Kailangan may kasama ng participation ng general public. In the same way, hindi pwedeng puro advocacy ng general public nang walang polisiya ng gobyerno. So both the public and the government should integrate their efforts. They should coordinate what they do. Samantala, nagbabala naman ang Council for the Welfare of Children o CWC sa publiko dahil karamihan sa mga nakakabuntis sa adolescent mothers ay mga matatandang lalaki. Mula rito sa 102.7 Star from Manila, nag-uulat ito sa Star DJ Yvonne and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!